Let's go to the living Word of God. Ito po ay isa sa mga nakuha ko, mga kapatid ko, nung nakuha natin na mga points and mga nabao natin nung GenCon dahil napakaganda po ng mga mensahe ng GenCon. Hindi naman pwede lahat yun ipipreach natin, mga kapatid, no? Hallelujah. So, in the book of Matthew, chapter number 14, Bible's up, mga kapatid. Meron tayong mga Bible. Amen. Bible's up. Buksan natin ang ating po mga Biblia. Kung wala naman kayong Bible, ngayon meron pa tayo dito sa screen. Matthew chapter 14, verse 14. Dito po sa aking babasahin ay sa wika ng Ingles, sa King James Version. Verse number 14, mga kapatid. Amen. The Bible says, "And Jesus went forth and saw a great multitude and was moved with compassion toward them. And He healed their sick." Verse number 15. Sabi ng 15, mga kapatid, "And when it was evening, His disciples came to Him, saying, This is a desert place, and the time is now past. Send the multitude away, that they may go into the village and buy themselves victuals." Or ang kanila pong mga pagkain or pangangailangan, mga kapatid, essentials. Verse number 16, mga kapatid, ano ang sabi ng Panginoon sa 16? Jesus said the people, ang sabi dito, the people don't need to go away, you give them some food to eat. In King James, mga kapatid, and they say, and Jesus, verse 16, "But Jesus said unto them, they need not depart, give ye them to eat." Everybody say, "Give ye them to eat." Verse 17, "And the followers answered, But we have only 5 loaves of bread and 2 fish." Why this sounds familiar and very familiar sa atin, mga kapatid. Amen? Baga, meron lang tayong ilan lang na nandirito na tinapay at isda. He said, sabi ni Jesus, "Bring them to me." Sa verse 18, sabi ni Jesus sa kanila. Jesus said, "Bring the bread and the fish to me." Verse 19 said, "Then He told the people to sit down on the grass. He took the 5 loaves of bread and the 2 fish." Dito, mga kapatid, parang ang dali lang minsan, mga kapatid ko, tignan at basahin natin, mga kapatid. But if you read carefully, dito mo maintindihan, maunawaan, kung basahin mo itong buong chapter ng 14 ng Matthew, mga kapatid, si Jesus, his current situation, galing pa siya sa pagluluksa. Alam niyo kung bakit? Dahil kung basahin mo yung 1 hanggang 13, yan po ay kamatayan ni John the Baptist na kanyang pinsan na matalik, na siya mismo nag-introduce sa kanya, nag-baptize sa kanya, mga kapatid. In other words, if you read the scripture, mga kapatid, they are in a wrong place in a wrong time. Wala lahat talaga na masasabi mo, hindi kalooban. But if you read this verse and chapter, mga kapatid, makita mo, Jesus was moved because of the multitude. He was moved with compassion. Dito mo makikita, mga kapatid, na kung gaano po tayo inibig ng ating dakilang Panginoon. And you will realize that He will look, mga kapatid ko, amen, not your sins, not only your sins, not only your, yung lagi mong mga kapatid, hallelujah, but Jesus saw your needs, mga kapatid. Hallelujah. Let us pray, mga kapatid. Lord, bless your servant. Ganon din, Panginoon, in the hearers of your word. We're asking you, Lord God, your power, your presence to move in our midst because you are already here, Panginoon God. I pray that you open their hearts and their minds and their eyes to see your will and to see you, God. Hallelujah. Not their circumstances, O Lord God. We give you all the glory. In Jesus' powerful name we pray. Everybody shout in Jesus' name. Palakpakan natin ng malakas ang ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Come on, yung malakas na palakpak po para sa ating dakilang Panginoon. Hallelujah.
Amen and amen. Sa tulong po ng ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Uy, may 19 pa pala. Basahin na lang natin bago kayo umupo. Then he broke the bread into pieces, which he gave to the followers, and they gave food to the people. Basahin natin tong verse 20. Ang sabi dito, and they did all eat and were filled, and they took up the fragments that remained, 12 baskets full. And they that had eaten were about 5,000 men beside women and children. Ibig sabihin, nagpakain si Jesus Christ ng 5,000 men. Lalaki lang yun ha. Walang usapan dito ng babae at mga bata. Nakikita nyo ba yung kalagayan ni Jesus Christ kung gaano ka lala, mga kapatid? Nakikita nyo ba yung situation niya kung pinsan, wow, grabe yung milagro ng Panginoon, wow, grabe mag-provide ng Panginoon, wow, grabe magmahal ng Panginoon, wow. Have you considered also the situations of Jesus Christ, mga kapatid? Na, siya pwede siya magsabi na, teka lang, magluluksa muna ako, bigyan niyo muna ako ng time. But the Bible says, Jesus was moved with compassion, mga kapatid. Now, with the help sa ating Panginoon, I want to preach on this subject, trusting God's power over your circumstances. Trusting God's power over circumstances. Sabihin mo sa katabi mo, mga kapatid, pagkatiwalaan mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong problema. God bless you. You may be seated, mga kapatid. Now, we are already familiar and know this familiar verse and chapter, mga kapatid. Amen? Madalas na natin itong napakinggan, madalas natin itong nababasa, mga kapatid. But if you read carefully, natin pong makikita that Jesus Christ, He's not only considered the multitude, mga kapatid, but He supplied the need of the multitude. If you try to analyze, mga kapatid, na kung sa atin pa nangyari yun, mga kapatid, brother or sister, kapatid ko, pwede mo sabihin, teka lang, bigyan niyo muna ako ng panahon, magpahinga muna. Bigyan niyo muna ako ng time. Bigyan niyo muna ako ng ganitong panahon. Amen? Kumbaga, marami tayong gagawin na excuse na tama na excuse, mga kapatid. Nasa situation ng panahon na to si Jesus Christ, mga kapatid, na kung saan 5,000 kalalaki na gutom at yung mga babae at mga anak pa na nangangailangan. Kung ikaw sa kalagayan ng Sister Jamaica na mayroong followers na sumusunod sa iyo, nasa balita at hinahabol pa sila ng kamatayan ni Herod that time, mga kapatid. Kumbaga, marami siyang option or pwede niyang gawin na, teka lang, papatayin pa, madelikado pa buhay namin. Amen? Kaya dito mo maintindihan itong chapter na ito, mga kapatid, that this verse not only proved the love of Jesus Christ, but this verse proved that He is the Almighty God, mga kapatid. Hallelujah. Why? Dahil kapag magbase ka lang sa pag-ibig ng ating Panginoon, mga kapatid, sobra-sobra at sobra-sobrang pagmamahal ang pinakita ng ating dakilang Panginoon. Dahil hindi niya na minsan inisip ang kanya pong sarili at kanyang kalagayan. Inuna niya at nakikita niya ang pangangailangan ng karamihan. Kaya ang sabi niya, huwag niyo silang paalisin. Give them food to eat. Everybody say, praise the Lord. Kung ikaw yung Brother Gerald, anong unang-una mong gagawin? Siyempre, unang-unang mong problema, unang-una reality si Sir Lay, wala kang pagkain. Sa mga nanay, ang mahirap mag-budget, yung wala kang budget. Paano ka mag-budget kung wala ka namang budget? In other words, naglilista ka ng pagkain, pero wala ka namang pambili. Kaya nga minsan maintindihan mo yung mga magulang kung bakit mainit ang ulo, hindi dahil nagyayaw-yaw lang yan sila. Dahil nag-iisip yan sila, paano ako magluluto at magpapakain kung wala naman tayong budget? Tapos may anak ka pa, bukas ng ref. Imbes na ang pagkain ng breakfast, lunch, and dinner, ngayon meron ng merienda. Yung merienda pa, dapat tinapay lang. Yung merienda ngayon, kanin na. Partida paano kung 5 ang anak mo, Sister Juby? Ay, 4 lang, 4? 4 lang. Hindi naman sila matakaw, no? O, buti na lang, mga kapatid.
Hindi sure. Normal lang, mga kapatid, na magtanong ka, teka lang, Panginoon, ano to? Wala naman tayong pagkain. Ano tayo magpapakain ng ganito kadaming tao? Wala naman tayong pagkain. Diba, bilang mga kapatid, lalo na sa mga kayo nasa labas, mga kapatid, i-consider mo yung situations mo, teka lang, bago kayo lalabas or meron kayong dala-dala, naka-budget yan lagi, hindi pwedeng tapos ka na lalabas ka dahil alam mo, magugutom kayo doon. In other words, lahat sila doon, mga kapatid ko, naka-budget at bukod pa sa naka-budget, kahit pagsama-samahin nila lahat ng kanilang pagkain, wala talaga, hindi kakayanin. Nakikita niyo ba yung kalagayan ni Jesus Christ, mga kapatid, that he is in the situation na dapat magluluksa muna siya, nandun muna siya dapat sa lugar na kung saan doon niya muna ibus lahat ang kanya pong pag-iyak, ang kanya pong karamdaman, ang kanya pong pagbighati, mga kapatid. Amen. Pero mas nakikita niya, amen, ang pangangailangan ng karamihan. Kaya hindi sila pinaalis po ng ating dakilang Panginoon, bagkus sila po, amen, ay inatasan na wag silang umalis bagkus sila ay pakainin, mga kapatid. Now, as Christians, we often face struggles in pursuing our purpose and mission in life. It can be tempting to get discouraged and give up. Yun naman madalas. Diba, mga kapatid? Madalas natin laging option na sumuko na lang, hindi na ako magsimba. Pagka meron pong gipit, hindi magsisimba. Kapag may problema, ayoko na mag-pray. Kapag meron akong pangangailangan at hindi lalo na mga prayer na hindi natupad, mga kapatid, hindi na tayo, amen, pupunta sa mga gawain ng ating dakilang Panginoon. Pagkos dapat tayo, mga kapatid ko, amen, dapat tayo pong mas lalo pong igian natin, mga kapatid. Sabi nito, instead, we should press on in faith, knowing that God will provide what we need and encourage us through various circumstances along the way. Dahil mas nakikita ng ating Panginoon, mga kapatid, amen, ang boses ng pananampalataya. Minsan sa mga labi mo, lalabas mo, ayoko na, susuko na ako sa mga Kristiyano na sila pa naman dapat ay Kristiyano, sila pa naman dapat ay tularan, pero sila pa ang dahilan, kaya ako natisod, kaya ako nanghina, kaya ako na backslide. Minsan naman dahil sa matinding lubhang karamdaman, sinasabi ng labi mo, suko na ako, Lord, ayoko na. At sa matinding pangangailangan, wala ka ng pag-asa. Madalas sinasabi mo sa iyong bibig, suko na ako. But the voice of faith will tell you na iyo pong mga paa at iyong mga kamay patuloy pa rin sa pumapalakpak at tumatawag sa ating Panginoon. Although naririnig sa iyong mga labi na ayoko na, gusto ko na magpangamatay, gusto ko nang iiwan ito, ayoko na maglingkod sa ating Panginoon. But your feet at iyong tuhod ay pupunta sa prayer room para manalangin at makinig ng music, mga kapatid, para sa ating Panginoon. At ikaw ngayon dahan-dahan, amen, hallelujah, na puspusin ng banal na Espiritu Santo ng ating Panginoon. It is not our might nor by power, but it is the Spirit of the Lord who give you strength and victory, mga kapatid. Kaya huwag mong pakinggan lang madalas kung ano ang boses ng kalaban o kaaway. Kahit man sa bibig mo marinig, ang pakinggan mo yung boses ng pananampalataya. Everybody say, praise the Lord. Marami sa atin dito, ilang beses na tayo, ayoko na, Panginoon. Tapos nasimba ko na to. Diba, merong mga kapatid ko Kristiyano na, ito maganda, mabait ito na Kristiyano kasi nagpaalam sa pastor, mag-backslide na ako. Kasi madalas sa atin, hindi naman tayo nagpapaalam eh. Diba, mga kapatid? Pastor, ayoko na ito na talaga ang last na simba ko, pastor. Bakit? Kasi magbabackslide na ako. Sabi ng pastor, sige, simba ka muna. Ayun, mga kapatid, habang patuloy yung pag-aawitan, patuloy yung lalo na pag-altar ko, wala pang altar calling, nauna nang umiyak. Sorry, Lord. Lalo sa mga salita natin, sorry, Lord, kausa na yun ni. Pagdating mo sa unahan, mga kapatid, magsisi ka naman. Pero iba yung sinasabi ng boses ng pananampalataya, mga kapatid. Hindi mo maiwasan na magsabi sa bibig mo, ayoko na talaga magsulat. Mga writers natin, kapagod na, pastor.
Pagod na dito, Pastor, ayoko na. Pero makikita mo, nagsulat pa rin. Makikita mo, yung kapagod na talaga, Pastor, mag-pray. Kapagod na talaga, ayoko na. Suko na ako, Pastor. Lalaman mo na naman, nag-encourage na naman. Ganun talaga, mga kapatid. Hindi mo sabihin na sa pamamagitan ng sarili ko yun. But it is the Lord, mga kapatid, amen, who gave you strength. Everybody say, praise the Lord. Now, let's analyze this one, mga kapatid. Now, this is a principle of sacrifice. Number 1, ibig sabihin, as binasa natin sa salita din ng ating Panginoon, nabanggit din natin kanina, mga kapatid. The principle of sacrifice is an essential biblical lesson taught through the story of itong batang ito. No? This boy with 5 loaves and 2 fish. This teaches us that we should be willing to present our own resources in service of God's will and trust that He can provide more than we have available. Sacrifice is an integral part of faith and obedience to God. We can use our limited resources to honor and glorify His name by understanding this principle. Maraming mga Kristiyano sa atin, mga kapatid, hindi natin naiintindihan na unawaan to. Amen? Kaya madalas sa atin, mga kapatid, hallelujah, nagsisimba lang tayo na hindi natin naiintindihan din minsan pinaggagawa natin. Ba't ka nagsisimba? Kasi mama, kasi papa. Boring kasi sa bahay, walang wifi. Or, ano pa ba mga excuse natin, mga reasons natin, mga kapatid? But if you try to analyze this one, mga kapatid, yung lalaki nang yon, meron siyang basket, bawa ito yung basket, baon niya yun, hindi yun intended para doon sa 5,000. Dala-dala niya yun, kasi that time, sikat si Jesus Christ. Alam niya, ang magulang niya, na magugutom sila. Ay, ba, syempre, bit-bit at dala-dala niya yun, mga kapatid. In other words, kung i-check mo ang Bible, mga kapatid, I don't know kung meron pa bang nagdala doon, pero siya lang talaga ang nagpresenta. Ikaw ba naman, Brother Raymart, alam mo, desierto yung lugar na yun. Ilang kilometro yung nilakad mo. Sabi, basahin mo yung Bible, nakapaas sila, na sinusundan nila si Jesus. Nasa desierto, ibig sabihin, mainit, nakakapagod, nakakagutom. Bakit walang nagpresenta? Ikaw naman presenta kung alam mo na, kung nagtanong ang Panginoon, ano ko pa ito ibibigay? Naku, yung kakainin ko na lang ito, yung sa anak ko to, sa ano pa ba, sa mga ano natin, mga kapatid, susubo ko na lang to sa akin. Naku, isipin mo agad, uuwi pa kami, maglalakad. Ay, teka lang, wala talaga, malabo talaga. Wala. Hindi ka mag-aangas doon, magmamatapang, mga kapatid, kasi tayo, siyempre, saya pa, manigurado ba? Wala nga naman, magutom kayo, mga kapatid, ang tao pa naman, pag nagugutom, nagmumura. Tumatawad ba? Meron bang kalahating ulam o ano? Ibang mura yung tinutukoy niya, mga kapatid. Meron din ganun. Amen? Kasi nga, maintindihan mo yung situation na yun, mga kapatid. Pero yun mo ba naman, sigurado pag meron nagpresenta doon na isa, kukulangin talaga yung dala-dala niya. Lalo na situation na yun, teka lang, lalo pag gutom na gutom ka na sa Sardona, tapos nakikita mo, 5,000 ka lalaki na nakatingin sa'yo kumakain ka. Naranasan mo ba, mga kapatid, magdala ng baon, tapos lahat ng classmate mo walang baon? Tapos ikaw lang kumain, parang ayaw mo na rin kumain. So, kung na kumain, mamaya na lang. Hindi pa sila kumakain. Wala talagang naglalakas ng loob, mga kapatid. Kung ikaw din naman din sa kalagayan, mga kapatid ko, pero ang ginawa ng bata, alam niyo ang ginawa niya, binigay niya yun, mga kapatid. Pero hindi naman lahat ng ugali ng bata ganun, di ba? Anong kadalasan ng bata? Kung anong meron sila, akin lang to. Pag ginugulangan pa nga natin yung bata, pahingi. O kalahati lang, pero yung kinain mo, buo na. Iniwan mo sa kanya. Pero yung bata, mga kapatid ko, hindi nila madalas yun na maliban na lang kapag sila'y naturuan din, mga kapatid, talagang magbigay. Pero kadalasan, kung anong meron sila, that's mine. Gaganon yan sila Under pa, that mine. That mine. Lahat ng damit ng mama niya, pag sinuot ng iba, that's mommy's dress. So that's daddy's dress. Gaganon yan lagi, mga kapatid. Kumbaga, they have attitude na madalas,
Kung ano ang nakikita nilang, alam nilang kanila, kanila lang. Pero dito mga kapatid ko, itong batang ito, pinigay niya yung itong isda at tinapay. Everybody say, praise the Lord. Anong nangyari? Ibig sabihin, yung batang yun, ganun ang tiwala niya sa ating dakilang Panginoon. Hindi niya na tinanong, Lord, paano ito magkasya? Kasi wala na sa mind sa bata yun. Basta ang mind lang ng bata, may faith ako, itong bagay na ito, basta kung anong sabihin ng Panginoon, ibibigay ko to. Kaya nga walang nagpresenta na nanay tatay kasi alam nila, pag binigay nila yung sa kanila, walang matitira sa kanila eh. Diba yun naman ang mindset natin kadalasan mga kapatid? Pagkabadalasan usapan ng bigayan mga kapatid ko, wala na, madalas naihi tayo, nagsi-CR, mag-text, mag-chat, lalo na sa conference mga kapatid, ang daming pila sa CR pag-giving na. Haba ng pila. Diba, yun naman mga kapatid ng reality. Kaya na. Sus, paano ngayon nag-challenge pa yung pastor? Sino dyan may 1,000, 500? Ako, na maunag yun na garoon. Tapos ikaw, kahit na alam mo, sakto, alam pa naman ni pastor, mayroon akong 1,000 dito. Yung may 1,000 dyan na hinawak-hawakan mo, bitawan mo na yan, bigay mo sa Panginoon. Ikaw ngayon, Lord, hallelujah. Ganun na ganun yung situation nila, mga kapatid. Yung alam mo, wala ka ng pamasahe, pag ibigay mo ito, hallelujah, Lord. Pero itong batang ito, mga kapatid, talagang wala na siyang ibang inisip, bukal at wala siyang ibang mga kapatid ko. Yun na nakaganda eh. Kasi pag ang bata din, pag willing magbigay, masaya yan. Kaya di ba sabi ng Bible, dapat kung magbigay kayo, may galak. Kasi doon tayo pagpapalain ng Panginoon. Ang bata kasi pag yan sila magbigay, ibig sabihin, masaya yan sila. Nakita niyo ba yung bata na mag-share ng food? Masaya sila mga kapatid. Makikita mo nakangiti sila, makita mo yung pure joy talaga sila. Pero pag tayo magbigay, parang meron pang maraming sa atin mga kapatid eh. Oh, sa'yo na nga yan. Kainin ko sana yan eh, pero yun lang, sa'yo na yan. Meron pa tayong parang, minsan nga, ugali natin, hindi na nga tayo nagbibigay, nagre-reklamo pa tayo. Ibig sabihin, hindi ka na nga nakatulong, nagreklamo ka pa. Yun yung isa sa pangit na ugali natin, mga kapatid, na wala na nga tayong naiambang, ikaw pa yung number 1. Ay, wala. Oo, tinan mo. Yung pa naman, mga kapatid, di ba, pagka may krimen, kung sino yung suspect, siya yung madalas na defensive, mga kapatid, no? Pero yung mga giver, wala. Paghahanap yan ng paraan para magbigay patuloy sila mga kapatid. Why? Because they understand, mga kapatid, that when it comes this sacrifice, principle of sacrifice, they understand na alam nila ito po'y hindi lang, amen, sa kapakanan na dahil pagpapalay sila. No, but they understand the value, mga kapatid, of loving others also, not just only, mga kapatid, after that benefits. Why? Dahil kapag kainuna mo, amen, hindi lang ang sarili mo, higit sa lahat, if you understand this principle of sacrifice, maintindihan mo ang pagbibigay, mga kapatid, ang Bible nangako sa atin na matapat din si Jesus Christ na magbalik ito sa atin, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Ikaw, Sister Jamaica, kaya mo bang isuko yung milyon-milyon mo na sa bangko? Halimbawa lang, kung meron kang 700,000 sa bangko, sabihin ng Panginoon sa'yo, ibigay mo sa akin lahat yan. Lord, I'm available. Minsan, madalas tayo mga kapatid, lalo na pagka time na ng mga kapatid, Panginoon, consider mo naman yung kalagayan ko, di ba? Di ba, ganun tayo mga kapatid. May anak ako, ganito, pangangailangan. So, Panginoon, baka pwedeng bawasan ko muna itong ikapo ko. Utangin ko muna, next Sunday na lang ako magbigay. Tapos, itong love offering ko, Panginoon, kasi dapat sa'yo talaga to eh. Sinabi mo pa. Tapos, nakita ko kasi may sale, nag-mine tuloy ako ngayon. Bawasan ko na lang, bawiin ko na lang sa susunod. Ay, nako, alam na natin yan. Memorize na natin yan, mga kapatid. But this principle of sacrifice, mga kapatid, this boy, alam niyo kung bakit din, maintindihan mo rin talaga, mga kapatid ko, amen. Nung binigay ng bata yon, mga kapatid, anong sabi ng Bible?
Ang sabi ng utos ng Panginoon sa mga disciples, sige, i-distribute mo yan sa lahat, inigay nila sa disciples, ang disciples din, hindi na nagtanong kay Jesus Christ. Ang ginawa nila, hugot lang ng hugot. Tala, sige. Share. Hindi na nila binilang. Una sa lahat, bakit ka magbibilang? Alam mo na kukunti lang yun. Pangalawa, nagtataka na sila habang sila ay nagsishare, mga kapatid, yung basket, umiikot. Hindi na uubos. Abay, sana may ganun, mga kapatid, parang bulsa ni Doraemon. Hugot ka lang ng hugot. Mga kapatid. Yung mga disciples, mga kapatid, try nyo ba na-imagine yung kalagayan din ng Panginoong Hesus sa mga disciples? Na umabot na sila ng hindi lang isang oras. Pero inyo ba man yan yung pinakaunang feeding program na nangyari sa Bible? Puti kong 100 lang, Badirico. 5,000 kalalaki. May bata pa, mga bata pa, at may mga babae. Ibig sabihin nun, tumuha na total, abot yun ng 10,000. Tapos yung isipin nyo, mga kapatid, mga ngamba ka, siyempre, abot kaya to, pero hindi na uubos, mga kapatid. Tuloy-tuloy pa rin, tuloy-tuloy. Ang sabi ng Bible, lahat sila nakakain. At hindi lang basta lang nakakain, pero sobra pa sa kanila. Ibig sabihin, bawat isa sa kanila, sobra pa yung dala nila. Nakakain na siya, anak niya, asawa niya, pati lahat, mga kapatid ko ng katabi. Nakakain lahat. Pero na-consider nyo ba yung kalagayan ng disciples? Tingin nyo makakain kayong 12? Ilan lang ba ang disciples ng Panginoon? 12. Ilang kadaming katao pakainin nila? Tingin nyo hindi magre-reklamo disciples? Kung tayo pangalam, pag-attend ng mga gawain, nagre-reklamo na tayo . How much more na alam mo, 5,000 katao ang pakainin mo? Na-imagine nyo ba gano'ng katagal yun, mga kapatid, magbigay, ayan, tinapay, kainin mo yan, lamunin mo yan. Pero hindi naman ganon. Wala naman ganon sinabi, mga kapatid. Pero mababasa mo, yung disciples, nakikiusap na, Panginoon, paalisin mo na sila. Kasi desierto to na lugar at maggagabi na at para makabili na sila ng pagkain doon sa kanilang mga lugar at para naman din sila yung in other words, para makapagpahinga na rin kami, Panginoon. 12 lang kayo, ang papaikikater nyo, halos 10,000, mga kapatid. Nakikita nyo, na-imagine nyo ba ang situations nila, mga kapatid? Na minsan, ay grabe yung milagro natin, Panginoon, pero in reality, dito pa nga alam, magpakain tayo ng 100, gulo-gulo na tayo, nagkalaglag na yung lamesa, minsan yung iba nagtatago, mga gaman, nagbubulsa pa, yung iba nauna pa sa, wala pang amen, kumakain na. Alam niyo kung gaano tayo kagulo dito, mga kapatid, how much more, 1,000. Pag-budget pa nga tayo ng kanin, di ba, pagkain, paano natin ito pagkasyahin, paano natin ito paabutin. Try to imagine, mga kapatid, 5,000, yung mga disciples, stress na, depressed na. Mga Panginoon, ano? Amen. If you read this Bible, mga kapatid, silang lahat, nagkikiyos na, Panginoon, baka pwede mo naman. Sige na, Lord. Amen. Now, let's read, mga kapatid. Dito, multiplication is God's responsibility, not ours. I will read this again, mga kapatid. Multiplication is God's responsibility, not ours. Not yours. Everybody say, not mine. Hindi mo responsibility yan. Everybody say, praise the Lord. Ang kailangan lang ng ating Panginoon, the miracle of the 5 loaves and 2 fish also illustrates the principle of multiplication. Everybody say, multiplication. It's God's responsibility. The young boy did not have enough food to feed thousands of people, but with the use of faith in Jesus Christ, what was seemingly impossible became possible. The same applies in our lives today. When we are willing to surrender all we have, God can do infinitely greater things with it, mga kapatid. Yun lang ang kailangan ng ating dakilang Panginoon. Dahil kapag ikaw, mga kapatid, nagbigay ka wholeheartedly, amen, with thankful heart, hallelujah, meaning to say, you are giving all to God, hallelujah. Ibig sabihin lang noon, hindi ka na mag-iisip, mga kapatid, ay ganito, ganyan, ay ganito, ganyan. Hindi ka na magreklamo, I want to give, because the giver will always find a way to give. And God will also return it, mga kapatid, 100-folds of blessings. Why? Dahil kung matutunan lang natin, mga kapatid, na hindi mo responsibility kung paano padamihin yan, ang Diyos na bahala dyan. Dahil hindi tayo ang nakagawa ng milagro, ang Panginoong Hesukristo mismo. Kaya ang kailangan mo lang gawin, pakinggan mo yung boses ng Panginoon,
pananampalataya at pagkatiwalaan mo ang ating dakilang Panginoon kahit gaano pa kalala ang iyong sitwasyon. Naalala niyo, testimony, Sister Eunice, mga kapatid, during pandemic, pero doong panahon na yun, nakatagutom doon sila, binilis ng ating Panginoon. Ano pa, mga kapatid? Sa Bible, if you check the Bible, mga kapatid ko, during the famine, pero nung sumunod ang lingkod ng Diyos sa kalooban ng ating Panginoon na manatili at tagbungkal ng lupa kahit walang tubig, ang Lord pa rin ang gagawa ng way upang sila'y pagpalain at sila lang, hindi lang pinagpala, bagkus sila'y pinayaman ng Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya huwag kayong maniwala na hindi kalooban ng Diyos na hindi kayo payamanin. Ang sabi ng Bible, mahirap makaakyat sa langit ang mayaman, pero hindi sinabi ng Panginoon na masama maging mayaman. Kaya lang, hindi pa tayo pinapayaman kasi nga, 10 pisong tithes, hindi natin binibigay. Ano to, payaminin ng Panginoon? Ano tayo, pagkatiwalaan ng Panginoon? Ibig sabihin, mga kapatid, if you understand the principle of sacrifice, you will understand also that multiplication is not our responsibility. Pag nagpala ang Diyos, hindi lang pinansyal ang ibibigay ng Panginoon. Biruin mo ba naman, sabi ng Bible, siksik, ligligat, tumapa na wala ka ng sukat na ikalalagyan? Hindi naman hiningi ng Panginoon buo. Ang sabi lang ng Panginoon, sino dyan ang mayroong tinapay? Binigay ng bata yun. Anong ginawa ng Panginoon? Pinarami ng ating Panginoon hanggang silang lahat ay nakakain. Bilisan natin mga batid. God is in control. Everybody say, God is in control. Sabi sa Proverbs 19 verse 21, many are the plans. Dami natin plano, di ba mga kapatid? Lalo na sa church, sarili natin. Di ba? Ewan ko si Jim kung may plano ba to. May marami itong plano. Sino pa mga kapatid? May mga plano. Pero ang sabi ng Bible, many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the Lord that will stand. Everybody say, praise the Lord. Dapat maintindihan natin mga kapatid, at ang tanong, kasama ba ang Panginoon sa plano mo? Nandiyan pa ba si Lord sa plano natin mga kapatid? Now let's fast forward. This verse highlights that no matter what we plan or do, God remains ultimately in control. And His will shall prevail. It is essential to keep this truth close to our hearts to ensure that our plans align with His will. Not your will, mga kapatid. Hallelujah. Maybe there are some situations in our life na hindi mo pa naintindihan, hindi mo pa nagigets ngayon, but what you need is to trust God, mga kapatid. Hallelujah. At wag na masyado tayo, mga kapatid, kung na isisisi natin lagi ang ating Panginoon. Amen? Yung ugali pa naman natin, pag nahihirapan, sisisihin ng Panginoon. Hindi nyo ba alam na yung problema mo ngayon, mga kapatid, baka yan yung paraan o susi para paglalo kang i-bless ng Panginoon? Tinitignan na lang, Lord, ay, nagreklamo pa, balik. Balik ka doon sa level 1. Diba mga kapatid, madalas tayo minsan nauna pang magreklamo kaysa sumunod. Diba, ang sa sundalo, ano yung utos ng sundalo, mga kapatid? Ano? Obey first before you complain. Panginoon, ganun din. Kung ano ang sinabi niya, sundin mo muna. Diba yung nakita niyo mga bulag, ay yung mga lepers? Abi, sumunod sila sa ating Panginoon. Kung hindi sila sumunod, hindi sila gagaling. Ganun din sa Wall of Jericho. Alam niyo sa Wall of Jericho, ito Wall of Jericho. Alam mo, kapag binasa mo yung story ng Wall of Jericho, gaano sila kadami? Hindi sila dami na katulad ng kalaban nila. Kunting-kunti lang sila. Alam niyo kung gaano kakapal ng Wall of Jericho? Sobrang kapal na hindi kayang wasakin ang kanila pong technology or kanilang armas. Pero anong sabi ng instruction ng Panginoon? Umikot kayo doon in 6 days. Pero ito ang requirements ng Panginoon, huwag kayong magsalita. Ikaw ba naman nung Brother August? 6 na araw kang iikot doon. Hallelujah. Tapos, hindi ka magsasalita. Ang unang mamamatay doon, mga marites. Peruin mo, ang utos ng Panginoon, ikot-ikot lang. 2 oras, okay pa, masaya pa eh. 2 oras, grabe, saya na ito ah. Tingnan mo, yung kalaban natin, nakatingin sa atin sa baba, pinagtatawanan tayo para tayong baliw. Totoo rin naman eh. Ikot-ikot tayo dito, umaabot na ng first day. Tapos Mariusip, siyempre, reality, nagugutom ka.
Ikot lang kayo ng ikot, wala na kayo ibang view makikita, mga kapatid. Pag ang tao wala nang ibang ginagawa na yun lang lagi, naku, pag magano na yan, maggagawa na ng paraan yan para maaliw siya. Try to imagine, mga kapatid, ikot ka lang ng ikot, nang wala kayong sinasabi. Okay lang kung mag-iikot kayo, magkikintuhan kayo. Kumusta na yung business mo, Brother Rodel? Kira, yung mga apple ko, nagta-times 2 na. Dahil nilagyan ko sa right side ko, lumakas, kumaliwa, nagbangga. 1.5. Kasong reality, ikot kayo, walang usap-usap. Patay. Pero sila, sumunod sa Panginoon. Sila, 7 araw, tayo pa nga lang, pag mag-imbita tayo ng prayer and fasting, hindi nga lang abot ng isang araw ang fasting 2 kainan nga lang Yung mga pumupunta, yung mga same pa rin na mukha, ikaw na naman. Balik-balik na yung prayer request natin sa'yo na naman to galing. Ikaw na naman, alam ko na prayer mo Same faces pa rin, mga kapatid. Amen? Biruin mo 7 araw kung tayo nga, mga kapatid, pero ito nangyari, what happened? Ang sabi ng Panginoon, sa 6 na araw, umikot kayo, huwag kayong magsalita. Sus, Mario, gaano alam mo kung narinig lang nun, yung apak nila. Pero pagkadating ng 7 araw, sabi ng Panginoon sa kanila, sumigaw kayo ng pinakamalakas na sigaw na papuri. Alam ko anong nangyari, siguro, science or pagka-explain doon, kakalakad-lakad nila, lumambot yung lupa. Pero mo ba naman, 6 na araw lang, lakad kayo ng lakad. Minsan di naman natin trabaho yun kung paano yun ginawa ng Panginoon, milagro niya na yun Ang requirement lang ng Panginoon, sumunod ka lang. Minsan marami tayo, teka lang pastor. Bakit tayo magbibigay? Bakit tayo may ganitong? Bakit tayo papuatin? Sumunod ka na lang sa Panginoon. Ang problema, masakit sa atin, mga kapatid ko, kaya tayo minsan, alam nyo, hindi tayo pinagpapala. Tayo nakakatulong sa Panginoon, nireklamo pa tayo sa Kanya. Hindi natin na-realize na kadalasan ng ating pong nangyayari sa atin, dahil yan sa kapalpakan din natin, hindi naman yan lagi sa Kanya Panginoon, ikaw kasi Panginoon, i-consider mo rin na ikaw, ginusto mo yan Kwento ng buhay mo yan. Uy, andyan lang ang Panginoon para tulungan ka, makabangon. Huwag mo lahat ibigay sa ating Panginoon. Kasalanan mo yan, Panginoon. Kasalanan mo yan, Panginoon. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, for I know the plans towards you, saith the Lord of hosts. Doon pa lang wala na, uwian na Kaso, wala mga kapatid. Gutom na yata kayo. Now, let's continue. Sabi dito mga kapatid, remember, no matter how hopeless or dire a situation may seem, even when they are yung kalagayan na hindi talaga malulutas. Insurmountable odds ahead, God was able to make a way. Yung mga situations na wala nang way. Nakita niyo yung kalagayan ni Moses, mga kapatid? Wala nang way. Ano ba ito, Panginoon? Kalaban sa likod. Bundok dito. Tapos ito karagatan. Malununod kami. Wala nang way. Pero sabi ng Panginoon, anong nasa kamay mo, Moses? Angat mo yan. O nung pagsunod ni Moses, mga kapatid, nahati ang karagatan. Kaya nga ikaw, sabihin mo, the more na meron kang kalagayan na hindi na tingin mo malulutas, mga kapatid, huwag kang tumigil manampalataya at magtiwala sa Panginoon. The more na nahihirapan at nasa situation ka na hindi mo na naintindihan at nag-worry ka na minsan, mga kapatid, at mayroon talagang reality na kadalasan na problema na minsan kaayos mo na gusto mong ayusin, lalo gumugulo. Ang kailangan mo, mayroon kasing problema minsan na bitawan mo yan at pagkatiwalaan mo ang Diyos at sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya nga kapag ikaw nasa test, tahimik ka lang, mga kapatid, amen, at idaan mo sa panalangin, hallelujah, dahil kapag ikaw manatiling manampalataya at manalig sa ating pong dakilang Panginoon, hindi po bulag ang Diyos na hindi niya nakikita ang iyong kalagayan at hindi rin po, hallelujah, manhid ang Diyos para hindi niya nararamdaman ang iyo pong nararamdaman na kasakitan. Dahil alam niya kung ano ang pangangailangan mo, mga kapatid. But the requirement is need to obey and trust God. Everybody say, praise the Lord. Alam niyo yung situations, mga kapatid, ng mga disciples? Kung ako noon, magreklamo talaga din ako
Ikaw kaya, isang araw, pambihira na magagabi na. Brother Jeff, nandyan pa rin yung mga pakalamunin. Diba? Yun naman yung words na, mga palamunin nandyan pa rin. Paano natin sila pakainin? Wala na nga tayong pagkain, Panginoon. Diba? Minsan, kung nakikita niyong kalagayan ng disciples, mga kapatid, Allah, sige, bigay ng bigay. Tapos i-consider niyo yun kung makakain ka ba? Tingin niyo yung 12, kaya niyong kumain kung meron kayong papakainin na 10,000? Alam niyo kung gaano katagal yun, mga kapatid? Intindihin mo, hala, sige, meron ka na ba dyan? Hala, sige, yung disciples. No? Kaya nga ang request, kung basahin mo ang Bible, mga kapatid, Panginoon, magagabi na. Paanuhin mo na sila, paalisin. Anong sabi ng Bible? Basahin natin, mga kapatid. Open your Bible. Matthew chapter 14. Verse, let's start in 15. And when it was evening, actually, gabi na pala. Talaga. At magsabing gabi. And when it was evening, his disciples came to him saying, bakit? Busy ang Panginoon doon sa kakaaluga din. Kakaabot din ng pagkain. Busy din si Lord. Panginoon, Panginoon, Panginoon. Ang sabi ng disciples sa kanya, mga kapatid, sa verse 15, and when it was evening, his disciples came to him saying, this is a desert place. Pinalalhanan si Lord Jesus Christ ng mga disciples. Panginoon, baka nakalimutan mo. Hindi ito syudad na may palengke. Gutom na rin kami. Sabi ng disciples, send the multitude away that they may go into the villages and buy themselves victuals. 16, ano sabi ni Jesus? But Jesus said unto them, they need not depart. Give ye them eat. Hallelujah. Panginoon naman eh. Pero anong sabi ng Bible, mga kapatid? Kung nakita ng ating Panginoon, lahat nakakain na. Wala nang ibang inisip ang disciples din. Sumunod din muna sa ating Panginoon. Hindi naman reklamo yung ginawa nila, but they are saying to Jesus Christ, Panginoon, nagwo-worry na rin kami dahil baka, pero ang requirements ng Panginoon, no, huwag mo silang paalisin, pakainin mo sila. You know what disciples did? Habang nagbibigay, ay, Ginoo ko, kapagod na yung balakang ko, yung rayuma ko, yung, alam mo mga edad noon, hindi mo naman masasabi na laming bibigyan. Pero mo, sa isang tao, 100 pa lang problema daw na tayo, mga kapatid, how much more kung 1,000? O sige, naka-assign sa'yo, Brother JM, lahat ng, yan, dito na ro, dito sa kanan, bigyan mo yung lahat. O sige, bigay, hugot. Sige, doon, walang katapusan, mga kapatid. But you know what happened, mga kapatid? Diba, madalas doon naman tayong kalagayan natin. Ano bang purpose ko dito? Ang hirap-hirap na maging leader, Panginoon. Panginoon, ganito, ganyan. Ministry na ganitong, Panginoon, na binigay mo sa akin. Panginoon, yung asawa ko, yung mga anak ko. Panginoon, yung mga nasasakupan ko. Minsan, mga kapatid, gusto mo nang magpahinga, pero hindi, parang, hindi mo kailangan magpahinga dahil merong nangangailangan, mga kapatid. Minsan, ikakain mo na lang, may nakita kang nangangailangan na youth, pakainin mo, mga kapatid. Hallelujah, madaling araw, kakatok si Brother Gerald, mga kapatid ko, kala mo sino? Ay, ikaw pala. Kala ko, sino ba itong kumakatok na ganito aga-aga? Minsan, magtatawag sa'yo, madaling araw, ganito, ganyan. Ikaw naman ngayon, may nag-aaway ngayon, mga kapatid, hala. Kasi hindi pa kayo tapos si Mrs. mag-aaway, may nag-aaway ngayon. Buti pa sila nag-reconcile kayo ni Mrs. 1 buwan na hindi pa rin. Tapos maririnig mo ngayon, dapat true leaders is dapat yung family ang but in reality, hindi. Problemado ka rin, in other words. Kung may pangangailangan sila, sinasabi ng disciples, habang nabibigay, may pangangailangan din kami, Panginoon, gutom din kami. Mga kapatid, yun naman yung madalas, minsan nga, mga madalas pa tayo magreklamo sa Panginoon. Basahin nyo sa verse 20, mga kapatid. Nung nabigay na lahat, verse 20 says, and they did all eat. Lahat lahat nakain. And we're filled. Hindi lang sila nakakain. Ako. Kaya nga ang Panginoon pang nagpala, nag-provide, hindi yan sapat lang. Sobra-sobra talaga yun. Ngayon, ang problema, Panginoon, nakakain na silang lahat. Paano na yan, Panginoon? Siyempre, sila,
Paano na kami, Panginoon? Anong instruction ng Panginoon sa kanila? Basahin natin sa verse 20, mga kapatid. And they did and were all filled, and they took up of the fragments that remain. May natira. Ano, alam nyo kung ilan ang natira? 12 baskets full. Ilan ang disciples? Uy. Accidentally? Hindi. Pinrepair na yan ng Panginoon para sa kanila. Ano sabi ng Bible? Mas sa kanila, baskets full. Nagbitbit sila ng mga kapatid ko, hindi lang yung tinapay lang. Sa kanila, siyempre, sila yung nagtrabaho. Kaya nga, ang Panginoon, alam niya lahat ng sacrifices ninyo. Ng iyong mga pagluha, pag-iyak, pagbibigay, sacrifices, effort, mga kapatid, hindi yan pwedeng hindi masuklian ng Panginoon, mga kapatid. Hindi rin pwedeng masasayang lang yan, mga kapatid. You serve a God who can provide all their needs, mga kapatid. Kaya nga dito makita mo, bawat isa, lahat ng disciples, merong bit-bit na bukag, baskets full of bread. Ibig sabihin, mas higit pa ito, mga kapatid. Meaning to say, ang Panginoon, nakikita ang kanilang mga sacrifice, kaya binalik sa kanilang Panginoon, mas doble at higit pa, mga kapatid, sa kanilang iniisip. Kaya nga sabi ng Bible, God is able to do exceedingly abundantly above all we could ask or everything according to the power of God. Well, siya naman yan na may kapangyarihan, hindi tayo, mga kapatid. Kaya ang mahalaga, hallelujah, sumunod lang tayo sa ating dakilang Panginoon. Hallelujah, alam ko sa mga may ministry at leaders, minsan gusto mo na mag-backslide, ayaw mo nang magpagamit sa ating Panginoon. But share up, mga kapatid, hallelujah. God knows your pain and God understands your situation. Ang mahalaga, bumangon ka at pakinggan mo ang boses ng pananampalataya dahil darating ang araw, aani ka rin, aani ng sobra-sobrang pagpapala. Hindi pwede sa Panginoon na walang kapalit. Dahil pagka ang Panginoon gumanti, hindi lang material ibibigay sa iyo, mga kapatid. Na hindi kayang ibigay ng mundong ibabaw. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Let us read this Matthew 6 verse 33. This is the last part. Let's read number 4, mga kapatid. 1, 2, 3, go. Amen. Meaning to say, while you are in a hard place, everybody say hard place. While you are in a circumstances, mga kapatid, focus on the mission. Everybody say mission. And serving God wholly, mga kapatid. Dahil, pag sumuko ka, tingin mo ba? Sino ang lugi, mga kapatid? Wala. Ikaw lang din, sobrang lugi doon. Ngayon ka pa mag-decide na mag-backslide kung kailan naman lahat ng halos ng prophecy natutupad na. Makikita mo lahat, mga kapatid ko, yung malaking lawak ng Euphrates na tuyo na. Mga kapatid, yung mga desyerto, nagkatubig na. Na dati namang hindi, mga kapatid, ngayon lang lindol na. Kamakailan lang, lumindol na naman sa Davao. Hallelujah. Huwag mo na antayin na tayo ulit sunod ng lindulin, mga kapatid, bago tayo maglingkod ng tapat sa ating Panginoon. Dahil lahat naman tayo in reality, meron tayong mga circumstances na kinakaharap, mga kapatid. But don't forget, focus on the mission. Ano ang pinakaki at pinakasusi? Seek ye first the kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you. Yan lang ang susi, mga kapatid. Wag na wag mong kakalimutan ang ating dakilang Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Dahil kapag si Lord ang inuna mo, uunahin ka rin ng ating Panginoon. Paano ka unahin ng Panginoon? Hindi naman niya nakikita, mga kapatid ko. Pero pagka na ikaw nakitang sa ating dakilang Panginoon, alam ng Diyos, di ko alam yan. Di mo man kayang sabihin sa akin, pero alam ng Panginoon yan. Yang iyak mo every night, yang sakit na nararamdaman mo, mga kapatid, yang karamdaman mo na gusto mong gumaling, alam yan ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. What you need to do is to trust God, mga kapatid. Pagkatiwalaan lang natin ang ating dakilang Panginoon. This verse, mga kapatid, encourages us to make serving God our top priority. Everybody say top priority. And when we do so, He will take care of the rest. We should focus on fulfilling His mission for our lives rather than trying. Everybody say, trying
to pursue our own selfish ambition. Bakit? Kasi ang reality, kadalasan, or I would say, pa sa atin mga kapatid, kaya tayo ganito, ganyan, minsan nga, dahil lang sa ating sariling kapakanan. Lord, use me, Panginoon, sa ministry. Lord, Panginoon, bigyan mo ko ng trabaho. Lord, bigyan mo. Pero ang reality, hindi naman kasama ang Panginoon eh. It's because of our selfish ambitions. That's the reason why sometimes inuuga tayo ng ating Panginoon. Hallelujah. Niyayanig tayo mga kapatid ko ng ating Panginoon para magising tayo. And we will learn to trust God. To trust Him, mga kapatid. Pagkatiwalaan natin siya in spite of our circumstances, mga kapatid. Because the question is, napatunayan na ng ating Panginoon for how many years na naglilingkod ka sa Kanya. Ginawa na ng ating Panginoon yung parte. Ang kailangan mong gawin, gawin mo din yung parte mo, mga kapatid. Why? Dahil hindi pwede na maglingkod ka sa ating Panginoon na wala kang sacrifice. Yung pagpunta mo pa lang dito, that's sacrifice, mga kapatid. Your time, your effort, your giving to God, mga kapatid. But aside from that, meron din ikaw iniisip, Lord, paano ko ibigin ang kapwa ko? Na ako nga eh, Panginoon, hindi. But you will understand along the way, habang ikaw nagpapatuloy, dahil while nagbibigay ang ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, tarry ye till I come, na ibibigay ng ating Panginoon ang kanyang banal na Espiritu Santo because the Spirit of the Lord is your comforter and your teacher, mga kapatid. Meaning to say, nung sila po, mga kapatid ko, ay umalis, if you read this chapter 14, down this verse, 22 up, down, 22 down. Pag binasa mo yan, mga kapatid, si Jesus Christ, after feeding the multitude, siya muna ay pumaroon doon sa isang sulok na makapagluksa at makapagdalang, makapag-pray. But the disciples, dito sila naka-experience ng malakas na alon, mga kapatid. Kung basahin mo itong Matthew 14, dito naranasan muli ng disciples after the tiring day. Biruin mo ba naman? Galing kayo doon sa feeding program ng libu-libong katao, then ito na naranasan nila, the storm. That will cause them death, mga kapatid. Pwede silang mamatay, na pwede silang malunod, mga kapatid. But if you read the Bible, nagpakita si Jesus Christ sa kanila in spiritual. Si Peter ang nakakita una, Lord, kung ikaw yan, papuntahin mo ako. That's the reason why Peter walked on the water. But you see, mga kapatid, if you read this Matthew 14, ang sabi ng ating dakilang Panginoon, nung sila lahat ay nagkaroon ng fear, everybody say fear. Nung sila ay nag-alala na, mga kapatid, but straightway Jesus spake unto them, hala, ayan na malalakas na alon, hala, ayan na malalakas na hangin, hala, ayan na malalakas na bagyo. Hindi mo na kaya pang harangin yan, mga kapatid. Talagang darating na darating mo yan sa iyo. Minsan may mga circumstances, hallelujah, na hindi mo talaga ginusto, mga kapatid. Ayaw na ayaw mo pa. Yung pinaka-ayaw mo mangyari sa iyo, yung pa yung nangyayari sa iyo. Yung pinaka-hate mo na kalagayan, yung pa yung nangyayari sa iyo, mga kapatid. Why? That is a test, mga kapatid, na pagkatiwalaan mo ang kapangyarihan ng ating dakilang Panginoon. Why? Because while they are in fear and worry, but straightway Jesus spake unto them, saying, be of good cheer, it is I, be not afraid. Many times and many hundred times na lagi mabasa mo sa Bible, be not afraid. Because it is the Lord already conquered death, mga kapatid, and sins. Ibig sabihin, malakas ang loob ng ating dakilang Panginoon. Hallelujah. Dahil matagal na na-overcome ng ating Panginoon. Amen. Higit sa lahat, siya ang Panginoong Jesus, ang hari ng mga hari, ang Diyos ng mga Diyos, mga kapatid. He is the God of the mountains, and He is also the God of the seas. He is the God of the winds. He is the God of the storms. He is the God of everything. And He is the Lord of all. Meaning to say, if you understand the power of God,
You will learn, hallelujah, na pagkatiwalaan mo ang ating dakilang Panginoon, na kapag meron kang circumstances at problema, mas excited ka at mas magalak ka dapat dahil dito ka lalong pinagkatiwala ng Diyos sa kapangyarihan. Meaning to say, more big problems, more big miracles and power that God will show to you. Why? You will learn, if you learn to trust God, He will show you the way. The right way. Hindi yung gawang-gawa mong way. Kaya pag may problema, huwag kang gumawa ng way. May way na nga ang Panginoon ginawa sa iyo. Ikaw, gumawa ka pa ng way. Kapagod kaya gumawa ng daan na walang daan. Ganun ang ginagawa mo. Magawa ka ng daan na wala namang daan ng Panginoon. I am the way, the truth, and the life. Di naman requirements pag pumunta ka, lumuhod ka sa akin, mag-pray. Meron kang 500, 1.5. Bago ka, requirement, kikita ka. Hindi. Mas higit pa sa salapi ang makukuha mo pag lumapit ka sa ating Panginoon. Mababasa mo ba sa Bible na pinagdamot ka ng ating Panginoon, mga kapatid? Hindi. Come to me, all you labor and heavy laden. Hindi ka pinagdamutan ng Diyos. Ang problema lang sa atin, wala kasi tayong believe sa Kanya. Wala tayong tiwala sa Kanya, mga kapatid. Hindi mo ba nakikita kung gaano kapangyarihan at katotoo ang Diyos sa pinaglingkuran mo? At sadyan lang sa problema mo, kinalimutan na natin siya, mga kapatid. Nakalimutan na natin lahat ng kabutihan niya. That's why the more big problems and big circumstances, the more mo mas makikita ang pagkilos ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Why? Ibig sabihin, Lord, kung meron mga akong challenges this year, then I am more excited because meron na naman akong another testimony and I am victorious with God. Kaya nga every Sunday dapat yung mga luha at ang iyak natin, yan ay tanda ng tagumpay, mga kapatid. Dito hindi lang dapat natin ipanalangin lagi, always na magsisi tayo, na magsisi. No, every day pag-pray na natin yan na magsisi tayo so that pagdating natin dito sa Sunday service ay celebration na, mga kapatid. Every Sunday is a chance of celebration, mga kapatid, of victory. Kaya nga dito pa lang, ikaw nga tao na naglingkod dyan, nakaupo lang dyan o nakatayo, hindi ka lang basta-basta na nilalang dahil ikaw ay overcomer at anak ng ating dakilang Panginoon, mga kapatid. Everybody say, praise the Lord. Now we will pray. Taas natin ating mga kamay, mga kapatid. Lord Jesus, Panginoon, dalangin namin at dalangin ko, God, sa iyong mga anak at kasama ako, Panginoon. Nawa hindi darating ang araw na huli na ang lahat para makita at ma-realize namin ang kalagahan na ikaw, Panginoon God. We pray, O Lord Jesus, that you will open the hearts and minds and eyes, each and every one of us, that we will see and appreciate and give value, Panginoon, sa iyo. Higit sa lahat, Panginoon, that every day in our lives, O Lord God, hallelujah, it's the chance to see your glory. It's the chance to see and to witness your power, O Lord God. We are praying, Lord, na hindi kami ma-overcome ng kaaway, but we will overcome and victors, Panginoon, Lord God. I speak, Lord, and I declare by faith, Lord Jesus, ikaw po, Panginoon, ang magturo at mag-comfort sa bawat isa. Lord, I don't know their pain and I don't know their struggles and trials, but you know, Panginoon God, sa lahat. Ikaw mismo ang nakakalam sa lahat ng kanilang pangangailangan. That's why, Lord, I'm pray that you will minister to each of them right now, O Lord God. Because it is not my might, Lord, nor by power, but by your Spirit, O Lord God. May mga anak mo dito, Panginoon, na may mga trials, may mga problema, Panginoon, na gusto na nila sumuko. But I pray and I declare, and let the voice of faith be heard, Panginoon, at hayaan mo marinig ang iyong pong kalooban mo, Diyos, at kikilos ka sa bawat mga tao at mga anak mo, Panginoon. Ikaw ang maghari, Panginoon, sa bawat puso na nandirito, at ang bawat pananampalataya ang nanghihina ay iyong palakasin sa pangalan ni Jesus, O Lord God. At sinasaway namin ang gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus. And we will pray and declare the love and unity to each family, O Lord God, and to this church. Hallelujah. We rebuke in the name of the Lord Jesus Christ the works of the enemy. Hallelujah, to divide us. But we are praying and declare, O Lord God, for the peace and love and unity
unity, Lord, and sound mind, that today is the day that we're going to celebrate and rejoice in you, Lord God. I pray, Lord Jesus, that you will touch them, that you will revive them, that you will give them anointing, oh God, that you will bless them, that you will open their understanding, that the value of trusting you is more than that we imagine, oh Lord. We are asking you, oh God, let there be revival in this house, oh Lord God. You will touch your people. You will bless your people. You will, oh Lord God. Hallelujah. And right now, we are asking you, Panginoon, that you will free us from the bondage of sin. That you will free us, hallelujah, sa mga gawa ng kaaway. But your will be there, will be done to our lives. In Jesus' name. In Jesus' name. Right now, kung tapos ka na, mga batid, we will join unity prayers and shout today. I don't know about you, but mas mabuti nang sumunod. Bakit kaya in-instruction ng Panginoon na tayo sumigaw? Alam niyo kung bakit, mga kapatid? Yang pagsigaw mo, hindi yan basta-basta lang. Maliban na lang kung sigaw na yan ay sigaw lang ng sanlibutan. But all of your heartache, all of your pain and sufferings, lahat ng yan ibigay mo sa papuri at ibigay mong pagkatiwala sa ating Panginoon. Kaya ba natin gawin yan, mga kapatid? Hinahamon ka ng ating dakilang Panginoon. Kaya gaano pa kahirap ng kalagayan mo ngayon, matutunan mong pagkatiwalaan ng Diyos. Kaya mo bang ibigay sa Kanya yan, mga kapatid? I don't know kung paano kayo magpuri. I don't know kung paano kayong way. You are free, mga kapatid. Maluwag yung ating lugar. Kung anong isisigaw mo sa ating Panginoon. Hallelujah ba? Thank you, Jesus ba? Or declaration ba yan, mga kapatid? But I believe, mga kapatid, kung ikaw may kasamang pananampalataya, naririnig at alam ng ating Diyos yan, mga kapatid. Hallelujah. But we will give, amen, a praise and worship, hallelujah, na karapat-dapat sa ating dakilang Panginoon. Are you ready, church? Hindi ko alam kung paano kayo magpuri sa bahay niyo, mga kapatid, but I tell you, God is inviting you right now, the true worshipers. Hinahanap ka ng ating dakilang Panginoon. God is looking for a true worshipers in these last days. Amen. Are you ready, mga kapatid? We will pray. Amen. And after that, you will shout. Amen. Hallelujah. Na sigaw na hindi mo pa nagagawa. Baka yan na lang ang sigaw na inaantay mo. Ang papuri sa ating Panginoon para ikaw magtagumpay, mga kapatid. Baka di mo alam dahil sa pagpupuri mo, yan na lang susi para dyan sa promotion at mawasak ang problema mo by the help of our Lord Jesus Christ. We will pray. Let us close our eyes and raise our hands towards heaven. In the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, we trust you, Lord, O Lord God, hallelujah, that in spite of this pain and sufferings, O Lord God, and circumstances, Lord, amin po namin sinasubmit, O Lord God, a total surrender to you, Panginoon, and commitment, O Lord God. Lord, ikaw nakakalam na kanilang pangangailangan at problema, but we're praying, Lord, that after this shout, after this praise and worship, ikaw ay kikilos dahil kami ay naniniwala at nananampalataya na ikaw ang Diyos na buhay na aming pinaglilingkuran at ikaw ang nakakita ng aming pangangailangan. But we believe according, O Lord God Jesus, to your word, hallelujah, you will hear our praise, you will hear and acknowledge our worship. Why? Because you will inhabit our praises. Ikaw ay mananahan sa bawat worship at mananampalataya. I right now declare, O Lord, by the authority of the Word of God and by the power in the name of Jesus, shout unto God, shout unto the Lord. Come on, come on, come on. Oh yes, oh yes, oh yes. Shout, shout, shout. Shout unto the Lord with the voice of victory, with the voice of triumph. Sige, sige. Taiga ang ating Panginoon. Pasalamatan mo ating Panginoon. Dakilain mo ating Panginoon. Sambahin
rito ang ating dakilang Panginoon sa mga dakilang bagay. Come on, come on, come on, come on, come on. Praise ye the Lord. Praise ye the Lord. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Out of your belly will flow rivers of living water. Come on. If you want to come to the altar, you can come to the altar, my kapatid. Come on, worshipers. Come on, Pentecostal. Give your highest praise to the Lord. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Come on, according to your faith. Come on, release it, release it, release it. Come on, come on, come on, come on, and speak about joy. Come on, come on, come on. The Holy Ghost is here. The Holy Ghost is here. God will not only baptize you with the Holy Ghost, but He will baptize you with the Holy Ghost and with fire. And let the fire of God will work in here, and the power of God will work in you. Come on, open your mouth, open your heart, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Sige, purihin mo ang ating Panginoon, pasalamatan mo ang ating dakilang Panginoon. Let everything that has breath praise ye the Lord. Yes, 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 yes. Sige, huwag kang tumigil magpuri sa ating Panginoon. Hanggat hindi mo pa nararanasan at nararamdaman ang pagkilos ng ating Diyos. Come on, you are here not to observe, but you are here to worship God. You are here to magnify God. You are here to glorify God. Come on, every eyes closed, and let us focus to God right now. By the authority of the Word, and by the power in the name of Jesus, I lose the power of the Holy Ghost. Receive ye the gift of the Holy Ghost in Jesus' name. Speaking of the tongues that God gave you the authority. In the name of Jesus, receive, 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 receive ye the power of the Holy Ghost. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Sige, sumigaw ka na, hallelujah! Hallelujah! Come on, come on, come on, come on. You can turn the table around with the help of the Lord Jesus Christ. You can change your atmosphere with the help of the Lord Jesus Christ. Trust God in everything. Pagkatiwalaan mo ang Diyos. Hallelujah. Huwag mong tignan ang circumstances mo at problema mo. Tignan mo ang kapangyarihan ng Diyos at magalak ka na ipapakita niya sa iyo kung paano siya. Oh yes, oh yes, oh yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Come on, I invite you all to worshipers to come to the front right now. Come on. Huwag natin tanggihan ang imbitasyon ng ating dakilang Panginoon ngayon, mga kapatid. Huwag mo lang daanin, mga kapatid ko, sa mga makamundong kasiyahan. Ang kailangan mo ay ang paglapit sa ating dakilang Panginoon. Come on, if you want to cry, cry it to the Lord. All your pains and your heartaches, give it all to the Lord, because the Lord is close to you who are brokenhearted. If you are in need, God is here to provide your needs, church. Hallelujah. Huwag ka lang mawala ng pag-asa. Pakinggan mo ang boses ng pananampalataya. Alam ng Diyos na susuko ka na, but let the voice of faith be heard.
Come on, surrender also the Lord. Give all your worries, everything to the Lord. Because God will show you and He will make a way for you. Yes, God, yes, God, yes, God, yes, God. Come on, worshipers. Come on, worshipers. Come on. Hallelujah pa rin kahit nahihirapan tayo. Amen. In good times and in bad times. Be still and know that He is God. Sige, walang pumipigil sa iyong pag-iyak, mga kapatid. Dahil kapalit ng pag-iyak na yan. Hallelujah. Weeping may endure by night, but joy cometh in the morning. Yang iyak mo lang yan, ay may kapalit yan na kagalakan at tagumpay. Sa Diyos mo lang yan makukuha at matatagpuan. Dahil ang iyak ay tagumpay sa ating dakilang Panginoon. Come on. After that cry, you will victorious. Come on. After that surrender, you will victorious. You are victors. Hallelujah. You are overcomers in Jesus' name. Come on, find another person to pray. Come on, mga kapatid. Once a week lang tayo nagkikita. Come on. Come on, find a person kung sino gusto nyo ipanalangin, mga kapatid. Come on, pray for them. Come on, pray together. Come on, minister to one another. Come on, pray in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes, bless my sister, Lord. Bless my brother. We pray in the name of Jesus that you will show, Panginoon, hallelujah. You will show to them, Panginoon God, hallelujah, your ways, Panginoon. His ways are higher than our ways, neither His thoughts are not our thoughts. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Yeah, God. In the name of Jesus. Thank you, 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 Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong kadakilaan. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon.
that song, kahit kailan di ka nagkulang. Sa tapos ng manalangin, sa mananalangin pa, patuloy lang sa panalangin, mga kapatid. Sa tapos ng manalangin, let's stand and join us, mga kapatid, in praise and worship. Hallelujah! Pag-ibig mo! Sa akin walang hanggan. Inibig mo ako. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo sa aking laging Come on! Matutunan natin pagkatiwalaan lalo ang Diyos sa panahon na malalaki at mabibigat na suliranin sa ating buhay. Because the more big problems and big circumstances, the more you will see and experience the power and miracles of God. If you will learn to trust Him, if you will surrender your life to Him and obey at sumunod sa kalooban ng ating Diyos. Ang pag-ibig ko. Thank you, Jesus. Inibig mo ako noon pa man. Can we sing that verse 1? Ikaw lang pag-asa. Ikaw lang ang pag-asa ko. Ikaw ang buhay ko. Jesus. Thank you, Jesus. Kahit ako'y maraming pa, ikaw ang kasama. Kahit kailan, di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging lahat. Ang pag-ibig mo, Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. biyaya mo ako noon pa man. Thank you, Jesus. Di ka nagkulang. Biyaya mo sa aking laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Ibigin mo And we sing that chorus again without instrument. Kahit kailan di ka nagkulang. Thank you, Lord Jesus. sa aking Hallelujah, laging hallelujah. lahat. Ang pag-ibig. Ang pag-ibig mo. Come on, hindi ka pinagdamutan ng ating Panginoon. Never kang pinagsarahan ng pito't pinagdamutan ng Diyos. Kaya ganun din dapat wag natin siyang pagdamutan at ibigin din natin siya ng buong puso at kagaya din ng pag-ibig natin sa ating mga sarili, sa ating kapwa, mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Malakas sa palakpak sa ating Panginoon. To God be all the glory. Hallelujah. Amen. Kailangan lang ng Panginoon, pagkatiwalaan mo lang siya. Sabihin mo sa katabi mo, pagkatiwalaan lang natin ang ating Panginoon. Trust in the Lord with in all your ways. And He will direct. Hindi ka magaguide ng Panginoon kung wala kang tiwala sa Kanya. That's why we must learn to trust and obey His commandments, mga kapatid. Now, before tayo magbigay, mga kapatid, please pray also your pastor, mga kapatid. Alam ko,
Medyo bago. But I need your prayers. I also have a need. Amen. Spiritual strength, physical strength, mga kapatid. Amen. And sa family ko din, please pray for us. Hallelujah. Maganda na yun tayong lahat magdalanginan, mga kapatid. And also, we are open always for prayer request. Na anaway, sana'y huwag niyong kalimutan magsulat doon. Pero sa mga hindi nagsulat ng prayer request, i-PM niyo po sa akin o kaya sa GC ng mga tatay, kung tatay kayo nanay. Basta para po, mapag-pray po natin yan, mga kapatid. Salamat sa mga nag-send ng prayers and answered prayer. To God be the glory. And by this time, kung ang Diyos ay binigyan at hindi tayo pinagdamutan, we will give our love offering to the Lord for our church rental, electricity bill, at ano pang bill dyan, mga kapatid. But if it is His will, God will provide the bill, mga kapatid. Amen. We will pray. Mga nanay, tatay, may meeting. Then, meron din kami ni YP. Sir YP yan. Then, praise team, next Sunday na tayo mag-debrief. Kaya may mga meeting pa iba, no? Then, we will pray, mga kapatid. Bago tayo magbigay at mag-closing prayer, bago tayo alis, magbigay muna tayo, mag-pray. Dakilang Diyos, salamat po sa iyo pong salita at ganun din sa iyong kapangyarihan. Turuan niyo po ang bawat isa magtiwala sa iyo pong Panginoon. Hallelujah. Higit sa lahat, sa aming pong kalagayan, in spite of our circumstances, turuan mo kami magtiwala sa iyo, Panginoon, at sumunod sa inyong kalooban, O Lord God. Ingatan niyo po ang bawat isa. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga kamay nagbigay. Siksik, liglig at umaapo, Lord. Gayon din, Panginoon, ikaw po magbigay ng pag-iingat sa bawat isa at pagpapala, Panginoon. We give you all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Everybody shout, Amen. Amen.